Tumungo po naman tayo sa Camarines Norte. Unang inilikas ang mga babae at bata dahil sa malalaking alon na dala ng bagyong Glenda. Kaninang umaga pa nang may ilang bahay na ang tinangay sa dagat. Mula sa bayan ng Daet sa Camarines Norte, nakatutok live si Cara David. Cara! Yes, magandang gabi sa inyo dyan, Mel at Mike. Andito ako ngayon sa Daet, Camarines Norte. Ang sabi sa atin ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ay hindi dumaan o hindi direktang tumama dito sa Camarines Norte yung bagyong Glenda. Pero nakikita nyo naman, yung epekto nito ay halos ramdam na ramdam dito. Napakalakas ng hangin dito. At itong hangin na ito nagdulot naman ng mataas na alon. In fact, kung makikita ninyo dito sa aking likuran, kaninang umaga, the waves were just at 4 feet. Pero ngayon, sa tansya po ng mga rescuers, yung waves na nakikita ninyo ngayon ay nasa 16 feet na. Mataas ito para sa standards ng mga taga-Bagasbas. Usually kasi kapag amihan hanggang 7 to 10 feet lang yung pinakamataas na alon. But right now, it's at 16 feet. Kami naman ay nandito sa watchtower ngayon. So medyo nasa safe na lugar naman kami dahil nandito kami sa watchtower ng mga rescuers. Pero talagang napakalakas ng hangin dito. Yung ulan hindi masyadong malakas pero ang nakakatakot talaga yung hangin. At itong hangin na rin na ito at matataas na alon ang nagdulot kanina ng pagguho ng ilang mga bahay sa tabi ng dalampasigan. Cara? Harap sa Pacific Ocean ang malaking bahagi ng Camarines Norte. Sa bayan ng Vinsons, maagang lumikas ang mga tao. May 2 isla kasi rito na may posibilidad na lamunin ng alon. Kaya po kami manikas sa dahilan pong ang bahay namin malapit nang masyado sa tubig. Marami na pong kabahayan ang nakukuha sa ngayon. Malambot ang lupa sa barangay Sula, kaya madali itong kainin ng tubig, kasama na ang mga bahay sa tabing dagat. Dito sa Barangay Sula sa Vinsons, Camarines Norte, may storm surge man o wala, may bagyo man o wala, kapag lumaki ang alon, bumuhos ang ulan, itong dagat na ito kakainin na niya yung lupa ng barangay. Kung kaya naman, dati itong lugar na ito, puro ito mga bahay, pero tingnan nyo, nauka na yung lupa at nahulog na yung mga bahay. Itong bahay na ito ngayon lang, nung lumakas yung ulan dito dahil sa bagyong Glenda, ngayon lang nasira ito. Hi sir, kumusta po? Kailan po bumagsak ng bahay ninyo? Kaninang umaga lang po. Kaninang umaga? Opo. Ano po ginagawa nyo? Bakit parang tinatalian nyo pa po? Para po hindi po maanod yung mga yero po. Paano po ngayon may bagyong Glenda? Ayun po mga tao pinalikas na namin. Kaya lang po yung ilan-ilan may matitikas ang ulo. Sa bayan ng Mercedes, storm surge din ang kinatatakutan ng mga tao. Sariwa pa sa alaala ng ilan ng pinsala noon ng bagyong Rosing noong taong 1995. Tinangay ng dagat ang ilang bahay at kinain ang lupa sa ilalim. Pero sa pagdating ng bagyong Glenda, mas kampante na ang mga taga-Mercedes. May breakwater o seawall na kasing itinayo para mapigilan ang puwersa ng storm surge. Pangingisda ang tanging ikinabubuhay ng mga taga-Mercedes. Ngayong may bagyo, pinagbawalan silang maglayag. Pero may ilan pa ring pinilit na mangisda. Delikado nga po, pero mas delikado po kung mamatay ang pamilya namin. Hindi kami hanap buhay. Sa bayan ng Daet na kilalang surfing capital ng Bicol, may mga nangahaspang maligo at mag-surf kaninang umaga. Di naman siya nakakatakot. Basta yung titingnan mo lang yung clouds kung gaano kaitim at maulan. Pag maulan, siyempre hindi ka lalaro. Kailangan may araw, may liwanag. Pero pagdating ng alas 4 ng hapon, lalong lumaki ang alon at lumakas ang hangin. Pinagbawalan na ang lahat na mag-surf at maligo sa dagat. Ayon sa mga taga rito, kung tutuusin, pangkaraniwan pa raw sa kanila ang ganitong taas ng alon, lalo na kung panahon ng amihan. Pero nagdesisyon na rin ang lokal na pamahalaan na magsagawa ng preemptive evacuation sa mga barangay sa gilid ng dagat. Okay, Mel, sa ngayon nasa 35 pa lamang yung families na ini-evacuate, at least for Barangay Bagasbas, doon sa Bagasbas Elementary School. Pero ang sabi sa atin ng lokal na pamahalaan, inaasahan nila na habang tumatagal ay dadami pa yung kanilang mga i-rescue na mga tao. Kasi right now, kanina di pa sinabi ko sa inyo yung hindi masyadong malakas ang ulan dito, pero ngayon nagsisimula na naming maramdaman yung lakas ng ulan.
right now, we're still in a safe place. Ito yung dinesignate ng rescuers para sa amin. Pero we're thinking na baka mamaya umalis na lang rin kami dito kasi 10 meters na lang yung layo namin doon sa shoreline. Pero ito nga yung watchtower ng mga rescuers. So patuloy kaming mag-aantabay at magbibigay sa inyo ng karagdagang ulat mula dito sa Camarines Norte. Yan muna ang latest. Balik sa inyo, Mel. O, Kara, bago ka umalis, no? Habilin lamang ni Mang Tani, malamang-lamang daw ay lalakas pa ang hangin dyan. Sapagkat yan lugar na kinaroroonan mo ay nakaharap daw sa Pacific Ocean. Kaya kami naghahabilin sa inyo, kailangan ng ibayong pag-iingat, Kara, ha? At hintayin namin ang susunod mong ulat. Maraming salamat sa iyo, Kara David.